Guys, alam nyo ba dito sa Barsha Heights is may bagong bukas na restaurant at ang kagandahan dito, Filipino ang may-ari. So, nangangailangan sila ng waiters, nangangailangan sila ng FOH or front of the house, bakers, at chef. So, ngayon, pupuntahan natin sila at titingnan natin kung kamusta ba ang restaurant nila. So, syempre, nakakatuwa kasi papatikimin din tayo ng mga pagkain nila dito sa loob. So, let's go! So guys, eto na, nandito na tayo sa loob ng Vietnamese Bistro at makakasama natin yung admin head / HR manager ng Vietnamese Bistro. Okay, so ano po yung name po nila? I'm Joanne. You're Joanne po. Okay, so si Miss Joanne, so syempre habang kumakain tayo kasi pinaghain talaga tayo ni Miss Joanne dito para matikman natin yung mga pagkain ng Vietnamese. So nakaka-excite naman yung ganito. So matitikman natin yung mga Vietnamese cuisine. Yes, you're right. So ito para nakikita ko para siyang bulalo sa Pilipinas. Yes, with part of that. Pero it's the po, the most common in Vietnam. It's a po. It's the po, okay. So it's the po. Yes. As in P. Po, yeah. O. PH. PHO. Oh. Wow. It's gonna be, I think, first time na titikman ko ang Vietnamese dito sa United Arab Emirates. And bagong bukas lang sila. Ilang months na po siya? We are just running into 2 months. 2 months? Yes. So bagong-bago, guys. Fresh and freshly from the Vietnam. Yeah, from Vietnam. At alam nyo ba na ang mga cook nila is talagang mga Vietnamese. Wow. Yes. Diba? So nakakatuwa. So, syempre hindi lang yung pag-uusapan natin kasi alam nyo ba na ang job order nila is approved na sa Philippine Consulate at nasa Pilipinas na. So it means they are ready to hire people from the Philippines. Correct. Okay. So ngayon, pag-uusapan natin, Miss Joanne, ano po ba yung mga taong kailangan na gusto nyong i-hire sa Pilipinas? So we are excited to announce that we are really in need of Filipino chef. Hey! Are you an employer here in United Arab Emirates and planning to hire a staff from the Philippines to United Arab Emirates? Take advantage of our promotion right now for no expense to get people from the Philippines to United Arab Emirates. I'm telling you, employers or company doesn't have expense at all. So, why not call us and send us message on our WhatsApp or any of our social media platforms and we're gonna help you. So we are excited to announce that we are really in need of Filipino chef. And aside from Filipino chef, the FOH front in the house, and then kailangan din namin chef na waitress, bartenders, and bakers because not only Vietnamese, we also caters Filipino food. Wow. So definitely it must be a try of all cuisine from Vietnam to Filipino. So talagang mag-e-enjoy sila. So kailangan talaga namin ng tao. Pero may question ako, Miss John. Bakit sa Pilipinas hindi kayo nag-hire dito? And bakit po sa Pilipinas kayo nag-hire? Instead of, kasi ang dami naka-tourist visa dito. Pero for me, that's also better kasi we're helping Filipinos from the Philippines to go here in United Arab Emirates. Tapos legal way pa na meron ng trabaho, may OEC. So, bakit po? Mas pinipili niyo? Much prefer namin kasi iba pa rin yung Filipino touch. So nandun tayo, aside from the fact na kailangan talaga natin ng makatulong sa mga taong gustong pumunta dito. Yes, tama po. So, yun, gusto talaga namin yung ng Filipino touch eh. So, nandun pa rin na pag once na galing ka sa Pilipinas, iba pa rin yung... You are excited to work here in United Arab Emirates. Iba yung energy. Yes. So, that's the reason why we want someone from the Philippines. Actually, napakadami po talaga nag-hire ng mga tao, ng mga employer dito sa United Arab Emirates to get people from the Philippines. Especially, gusto nila fresh. Kumbaga, pagdating dito sa United Arab Emirates, alam na nila yung trabaho. Kumbaga, they can hire the best of the best Filipinos from the Philippines. Hindi yung, sorry po sa mga nandito naka-tourist visa sa UAE, pero
kailangan pa talaga silang turuan. I Yes. mean, Yeah. pag yung mga nandito kasi to be honest, kumbaga, nakakapunta dito yung may mga may pera. Yung kadalasan mayaman or what, pero from the Philippines, you can hire talaga po the best of the Yes. best, no? Talagang yung expertise nila nandun na eh. Pero yung the willingness, aside from the willingness, yung kailangan lang ng may pupush at may tutulong. So, our company is willing to help for those people na gusto talaga makapag-abroad and then may may pagkakataon na. So, yeah, we are trying to invite them. So, yun. So, Actually, iba pa rin po yung pag Pilipino eh. Parang sinasabi nila na more pag galing sa Pilipinas, may experience na more hardworking, kumbaga. Yun yung sinasabi ng mga ibang clients namin na nandun yung word natin na malasakit. malasakit. Malasakit for the company, for the other people. So, nandun. So, iba talaga ang touch natin mga Pilipino. Yeah. And alam niyo ba dito sa Middle East, not just only in United Arab Emirates, pag sinabing food, kadikit niyan is mga Filipino. Di ba? Yes. All around. All around po. And So then, parang sinasabi mo mahilig kumain ng mga Pinoy. no, malinis ang mga Filipino. Hindi ko naman sinasabi marami iba, pero talagang malinis ang mga Filipino. That's why, if you go or you visit the restaurants, pakas puro Filipino, talagang, I think, quality din yung binibigay nila ng service. The way they treat their customers, kasi talagang gagawin nila yung the best nila para, ayun, ma-feel nila yung pagka-hospitable, yung hospitality ng mga Filipino. Iba, And also, alam niyo ba, kaya gusto din ng mga employer na mag-hire sa Pilipinas kasi wala pa mga sungay ang mga tao. Tama. Kasi, kumbaga, pag- fresh guy. Yeah, From our tagline, fresh and healthy. Yeah, hindi totoo naman po yun kasi, sabi ko dito, yung, saka unang-una pala, pangalawa is pag dito na, medyo nagdi-demand na rin. May sungay na. Oo. Hindi, nagdi-demand na rin yung mga tao kasi they know what's UAE na. Kumbaga, they started from baba, kumbaga naka-step na sila. Yes. So from the Philippines, we're giving you an opportunity to work in United Arab Emirates, especially Filipino-owned company. That's the good thing. Kasi alam niyo, pag Filipino, of course, may malasakit din yan. But still, you have to do the best of yours. Kasi, at the end of the day, work is work. Yes. Po? So, nakakatawa naman po kasi bago to and pioneer sila. Di ba? Okay, so habang kumakain tayo, titikman muna natin to syempre kasi baka lumamig yung pagkain natin. Yes, you So, have to try everything. Yeah. So bali lang po yung mga staff na Filipino dito sa So mostly, kami, talagang Pilipino, Vietnam, and then Nigerian, so everything. So talaga. Tsaka dito parang matitikman mo yung parang authentic na Vietnamese cuisine. Yes, for sure, because our Vietnamese chef, it's from Vietnam talaga. So talagang yan. Yeah. So, di ba nga sabi natin, 2 months pa lang to. And si ma'am, syempre tatanungin din natin about yung pagtatrabaho niya dito. Because this is talk about OFW. Not just only, yes. Kasi pinopromote din natin itong Vietnamese kasi alam nyo, kailangan natin supportahan din yung mga Filipino na may mga business dito. So, nakakatawa yung mga ganyan kasi... Para makatulong. Oo, para makatulong din tayo. Nakaka-proud na Filipino ang nagmamayari ng Vietnamese. Kahit sa sinabi ng Vietnamese pero Filipino, di ba? Yes, So kayo po, tama. matagal na po kayo dito sa UAE? No, I just recently been here in UAE as well. So, kaya nga sabi mo, fresh fresh from the Philippines. Yes. Ano po kayo? So, Direct hire din po ba kayo? Yes, directly here, but not in the Philippines, from here. So nakita ni Madam na our capabilities. So once si Madam kasi or our boss, our leader, it's just like pag once na nakakita ang kanya ng potential and capabilities, mabilis niyang Ano po talaga? pagkakatiwalaan. And then yun nga, simple lang, just like any Filipino na siya, makikitaan mo ng
perseverance, everything okay na sa kanya, okay sa kanya, and then tutulungan ka niya. Yes. So yun naman talaga kasi yung puso ng mga Pilipino talagang nandoon talaga sa business. Yes, Ano. yes. So sige So, po. how's the taste? Yeah. Ang sarap Fresh, po. di ba? Fresh, yeah. At ang lambot ng beef. Wow. Yeah. Kamusta naman po ang pagiging OFW? Are you an employer who wants to hire staff from the Philippines but don't know how to start the process? With the help of Paba or Albaba Labiad, we will help you for all the documentations to bring your staff from the Philippines to United Arab Emirates. Kamusta naman po ang pagiging OFW? OFW, it's nice, mahirap, pero masaya. Yeah. It's always like that. Pero para sa pamilya mo, you need to be okay. May anak na po ba kayo Yes. sa Pilipinas? Ilan po? Isa. Are you planning to get them? Ang dami. Isa, of course. Everyone's dream. Makasama mo yung anak mo. Babae po ba? Lalaki. 16 years old. Yes. Oy, ano na po binata na yung Binata anak mo, na, madam. yes. Pero yung asawa niyo po. Ito talaga vlog natin. Ano mo? Totoo ba yung vlog na to? Oh my God! Makikita niyo, panoorin yung mga vlog natin ganito, yung mga ano natin sa mga... Oh my God! Ano? Kasi usapang OFW, sabi nga ni Madam, mahirap maging OFW. Unang-una ang malayo sa pamilya. Yes, Di ba? oo. Nagtatrabaho ka dito para sa pamilya mo, para sa anak mo. Yes. Hindi lang para sa anak mo, minsan para sa nanay mo rin, sa lahat. Ganun tayo mga Pilipino eh. Extended family tayo. Yan parati yan. Kahit mga pinsan, kahit kung sino Lahat, diba? oo. Talagang tutulungan natin kasi gusto natin maging okay din yung buhay niya. Yes, yes, Yeah. of course. Ilang months na nga po ulit sa UAE? 8 months. From the time na napunta kayo dito. Yes. Oh, sige. Usapan naman natin yung first work niyo. Ay! Ilang months lang po kayo? No, kasi 8 months kayo, pangalawang company na. Bakit po? Well, just like what I've said, Madam, our leader, it's really a good one. And then, nakita kanya ng potential, she will push you. And that's the main reason why I joined the company. So, yun. So, nakakatawa naman po yung ganun. So, Oo. syempre, mahihiya naman tayong, di ba kasi nakita niya yung potential niyo pagkatapos. Agad-agad yan si Madam. Okay, Joe, I need you. Okay, Ma'am, okay. So guys, nakikita nyo yung company na pagtatrabaho nyo in the future, the way ikwento ni Madam is talagang okay na okay yung may-ari. Yes, Yeah, yes. so yun yung pinaka-ano dito. So tikman natin ito. Ano po ang tawag dito? That is the chicken grilled. Mark, chicken grill. Yes, Oh, Vietnamese. I will, medyo mahirap ang kanyang pronunciation, so I have my código. Sorry to say. So it's Komga Kapsa grilled chicken. Yeah. Pero masarap siya. Ha? Malasa siya na hindi ganun ka-strong pero malalasahan mo yung Kasi taste ng yung ano yan, yung flavor niya. Pagka-Vietnamese. Kasi guys, alam nyo dito, kung nagsasawa na kayo sa biryani, ha? Kung nagsasawa na kayo sa, yun ito, masala. Masala. Paborito ko yun. Yeah, masarap siya, pero if you want something new, dito na kayo. So, masarap siya. Tapos, okay po. So, nung ano na po kayo dito, may visa na po kayo? Okay Yes, na yes, po. yes. May Of mga... course, we offer visa. Oo, yun o, kagandahan dito. Kasi nga, una-una, Sponsor. manggagaling sa Pilipinas ang mga i-hire nila madam. So ngayon, bago kayo pumunta dito, syempre may visa na. Yes, May everything. May OEC na, may OWA, may PIDOS. It means from the Philippines, walang offload. Legit. Legit talaga. Ang gagawin nyo na lang, mag-a-apply kayo tapos syempre pupunta na lang kayo dito, may trabaho na kayo. Yeah, so- Yun yung mga ginagawa po namin. We want to help Filipinos po kasi from the Philippines na parang instead of coming here as a tourist visa, why not apply na Yes, muna? oo. Para pagdating mo dito, may trabaho ka na. Hindi yung, di ba po naranasan na nag-tourist dito? Mahirap maging tourist, hindi mo akalain from
the start na, syempre sa Pilipinas, stable ka na. Pagdating mo dito, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Totoo. Sobrang hirap. So, that's it. So, much better kung mag-go kayo directly from the Philippines. With employment visa, di ba? Yes. But you have to pass the interview, guys. Yes, of course. Are you going to do the interview? Yes, as well with Mr. Harold. Yeah. So, we are the one who is going interviewed for those applicants. So, nakikita nyo, so talagang dapat magaling kayo. Kasi, basic is communication skills. Yeah. Second is, yung experience sa Pilipinas dapat strong. Yes. So when we say, ganito actually, ang kagandahan kasi sa pag-hire sa Pilipinas, sometimes you can hire yung mga supervisors na Yes. pagkatapos, dito kasi, yung iba nag-start pa nga lang, pero from the Philippines, they know the standards of working in F&B. That's the good thing. Yeah. So, kamusta naman po yung pag-tourist nyo dito? Paano kayo nagharap ng work? Kasi yan yung problema sa mga ibang nagtutourist dito. Pagdating dito, gumastos ng tourist visa. Pagdating, bahay. Lahat. Pagdating, Lahat talaga. Nag-exit Lahat. din po kayo. Yeah, one exit. So, yun. Kasi tingnan nyo, pero kung may trabaho na kayo dito, 2 years visa agad, di ba? Yes, tama. Ano po yung mga papayo nyo sa mga gusto mag-tourist? Gusto mag-tourist, to be honest, kailangan mo talaga ng PC. Mahaba ang PC mo, not only with your emotion, but also with your financial capability. Totoo yan. Yes. Kala nila ganyan-ganyan lang yung mga ibang bansa. Oo, hindi pala. So, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya, At mahabang maraming pera. malalim na balon. Oo, Yeah. hindi totoo po yun kasi Yes. hindi biro. Pagbayad pa lang ng bahay, para ka na nagbabayad ng condo sa Pilipinas. Di ba? Tama. Kung i-convert mo yun, parang gano'n na rin yun. Hindi No. totoo naman, kaya good yung ginagawa natin. Actually, ngayon ang ginagawa nga namin po is we're looking for companies who are willing to hire from the Philippines. Yeah. Which is one of us. Yeah. So, One of the companies. Actually, Yeah. they have 2 companies. They have, how many branches na po si Pandesya din? right now, Pandesia having 2 branch, one in Satwa and one in Barsha. Okay. And then this one, it's the Vietnamese Bistro. And then next will be to be announced soon. Yeah, so guys, tingnan nyo. Yeah. So mag-send lang kayo na mag-send sa amin ng CV. Tapos if you are qualified, so syempre isasabit namin sa kanila and papa-interview namin kayo. But the thing is, kung talagang gustong-gusto yung mga ibang bansa, ano yung dapat nilang i-ready? Kasi kunyari mo lang kamag-anak dito. Tibay ng loob. Totoo po yan. Tibay ng loob. Kasi nandiyan na yung lahat financial, everything, kailangan mo talaga yan. Pero yung tibay ng loob at yung pangarap, yan yung kailangan mong baunin. Kasi talagang dito sa United Arab Emirates, kung siya ito yung pwede mo maging stepping stone Yes. sa mga pangarap mo. If you wanna go to Canada, if you wanna go to Australia, but the thing is you have to Europe. start muna talaga sa parang So dito. from But scratch. from the scratch. Pero see, what we are offering is job from the Philippines to United Yes, Arab yes. Emirates. Pero So yun nga, calm. as sabi nga ni Madam, mahirap talaga maging OFW. Yes. Ano po yung pinakamahirap na pinagdaanan nyo? As kahit bago lang kayo pero still na-feel nyo na, ay, ang hirap pala first time nyo nag-OFW po? Yes. So, Ano po yung isa sa mga pinakamahirap na pinagdaanan? so far naman, I enjoy. Pero ang pinakamahirap, syempre malayo sa pamilya. Yun nga, kaya gaya ng sabi ko, tibay ng loob. Homesick. Homesick, yes. Yes, homesick. May jowa po, may asawa. Gaya na, sabi ko, I'm free. Yes. Isa po ba sa mga recent pagpunta nyo is nag-move on kayo? Ay, hindi naman. It's part, but not moving on, but to look someone. Diba? Sabi nga po nila, pag pumupunta ka ng Dubai or kung saan man dito sa Middle East, sa UAE, parang nag-move on daw. Isa sa mga reasons talaga is nag-move on. Pero guys, alam niyo na, kung single din kayo, ay! Pinomote yung pagiging
Yes. So yan. Saka tingnan napaka-friendly. Pero kayo, as an admin, as a manager, how do you handle people dito? Parang syempre work is work. Paano? Yes, work is work, professionalism. So, yun naman ang importante. But with the touch of always, nandyan yung compassionate. Yeah. Yan yung, to be a leader, it's not only say everything like, you have to do this, to do that, but also to be compassionate to the people around you. Kailangan mong parating alang-alang ang kanilang nararamdaman. Yes. Hindi ka pwedeng parati ka na nakasigaw because appreciation matters. Totoo. Yeah. May isang question din ako na parang, anong work niya sa Pilipinas kung ano ba kayo pumunta dito? Previously, I'm a property manager of some developers and yun. So, what's the difference of working in the Philippines and also here in United Arab Emirates? Kasi parang naiba yung linya nyo. Not totally because still I'm in the admin and so I'm still handling some people. And ang kaibahan lang dito, medyo iba-ibang nationality. But Filipinos, we are equipped. So, nothing to worry about it. Yun yung ko. So, anong mas mahirap po? Magtrabaho sa Pinas o magtrabaho sa ibang bansa? lahat naman mahirap. Lahat naman mahirap. Yun nga lang, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, nagiging mahirap lang. Kasi kung wala kang tibay ng loob. Dahil sa iyong homesick. Yun. Pag wala. Pag mawawala, hindi mo yung mararamdaman pag okay ka. Yeah. Your family support, your friend support, everything. Magiging okay lahat. Yeah. God's Will lahat. provide, di ba? Oh. You know, kanina pagdating ko dito, napansin ko si Madam na I think she has a strong personality. Oh, really? Yeah, so parang may strong personality kayo, pero deep inside, I can also see na parang may something. Parang you're really? also, syempre, soft-hearted. Yes, so, May babae. babae. So, bali ano po kayo dito? Solo? Yes. So, malakas Magiging po double talaga. bags. Hindi, mahirap din yung ganyan po Solo talaga past 8 months na. Okay lang naman. Yun nga. Yan yung- May technology naman. Yeah, but that's the, pinakamalaking kasinungalingan natin mga OFW is pag tinanong natin, kamusta ka or may question ka, ang sagot is, okay lang naman. Ay! Yun naman natin sagot natin. Like, Okay yung lang sinasabi naman. natin, okay lang naman, pero talaga, syempre, kanya-kanyang tayong mga tao, kanya-kanyang problema tayo. Oo. Which is sometimes we cannot share it to others, but the thing is, we're trying to, solusyonan on our own. Yes. Na-try niyo na po bang umiyak ng kayo lang, na wala nakakarinig? Oo naman. Yung Lahat nakakatuwa naman sa tayo. salamin. Nakaharap. Oo. Yes. Tao lang din tayo. Oo. Pero, at the end of the day, okay lang. Malalampasan mo yun, smile. Smile, smile. Hayaan mong umiyak sila ng umiyak. Huwag mong problemahin ang problema Sa bagay, yung mga Pilipino kasi mahilig silang mag-smile pero bandang huli. Deep inside, yes. Inside, oo. parang malungkot ka pa rin. May ganyan talagang part, pero still, Filipinos are always, mas okay na let's look at the brighter side. Always. Talaga. Kasi Yes. parang, problema is problema. As long as God, lagi kang nagdadasal. Kasi sometimes kung wala kang makausap, you're talking to God. God, help me. God, provide me this. Salamin mo, God. Yan. Oo, totoo naman. So, Saka kung may problema ka naman, hindi naman pwedeng walang solusyon dyan. So, kailangan mag-isip ka kung paano masusolusyonan yung problema. Lagi naman tayong gano'n. Yes. totoo. Di ba? Totoo yan. So, hindi totoo naman talaga yun. Yung mga Oo. ganung bagay. Yung mga Kasi- OFW, di ba? So, do you consider yourself a successful person? Of course. Of course. You have to be successful in any ways. Not only in your job, not only in your family, but
for yourself also. Kasi hindi ka mag-grow, hindi ka magiging okay kung parati mong kinukonsider ang sarili mo na fall down ka. Kasi, parang nandun ka na lang. No, always remember na someone is there who uplifts you and yung successful talaga, nandyan lahat. Nandyan lahat yan. Hindi ka man ngayon siguro, some other time, and then, magiging okay din ang lahat. Kaya, parati mong tandaan, be successful on your own way. Yun. Yeah. Talagang iba-iba yung definition ng success sa ating mga tao. Kasi yung iba, sa simpleng bagay na masaya sila, they are considering themselves na successful talaga sila. Kasi pag inano mo, ikaw naman yung makaka-define yan sa sarili mo. Am I successful? Kahit sabihin mong waiter ka lang, are you successful? But when you consider yourself as successful, of course, di ba po successful ka? Wala naman yan minsan sa posisyon or what. So, no one can judge you. Yeah. Just only him. Totoo yan. So, maikli lang din ang buhay. We have to enjoy life. And yes, enjoy and have fun. Go to UAE, come in Pandisia and get a Miss Bistro. And try our food. yes, totoo yan. So, di ba? Hindi lang tayo nakakain, nakapagkwentuhan din tayo ng bilang OFW dito. Yes, So, sige, tikman naman natin yung ibang food natin. Oy, Ian! Iyan. Sumama ka dito, kumain ka muna tayo. Kasi kakain na tayo. So guys, nandito rin pala si Ian. Kasi nag-iisip siya kung ano yung gusto niya i-vlog dito sa, Vietnamese bistro. So, dito ka sagad dito. Yes! So, kumain din po kayo. Oh, sure. Oo. Mamaya sabihin niyo na, ay, hindi kumakain si Madam. Yeah, you have to try this one. They're testing sampler, so everything, the appetizer was there. So, spring roll from the coconut shrimps, duck, nandiyan na chicken, yes. Ito po is parang sa Thailand. Kakagaling ko lang guys sa Thailand. So, para sige. to pad thai. Yeah, pad thai, but it's a papaya salad, I think. So, papaya salad ba yan? Parang hindi po siya papaya Hindi pala salad. siya yung papaya salad. Pero, So, titikman natin itong mga pagkain. hindi natin na ilagay ito. So, the best thing para sa po, you have to Mix kasi, it. yes, the herbs, para siya fresh, mint, yes, much better. Yeah. So, yeah. So medyo may similarities po pala ang Thai. Asian, yes. Asian food. Yes. And masarap talaga siya. Malasa. Natin. Ay! May pala siya noodles Yes, it's an egg noodles from Vietnam. from Vietnam. So, lahat ng natin from Vietnam. Kumain din po. Yeah, oo, sige, kakain din tayo. So talagang mga nagluluto po dito, di ba? Sabi Vietnam talaga, Bakit yes. po kayo mag-hire ng mga Pilipino? Yeah, Chef. just like what I've said, na meron din kaming pandisia, which is caters Filipino food. Okay. Yeah. So yun naman po yung sa isang company nila. Bablog din natin yun. Pag dumating na yung mga ibang hinire nila from the Philippines, kasi may mga na-hire na po sila doon. May dalawa nang nauna. Yes. Si Reynante at si... sino yun? Yung isa. Josh Rock. Si Joshua ba yun? It's a duck one. Sino po yung hinire yung dalawa? Si Reynante and... I forget the Nakalimutan ko isa. name. Basta dalawa po yung hinire nila from the Philippines. At actually, wala ako noon. Nasa Bangkok ako kaya nag-vlog nun is si Ronel at si Mar. So, hindi natin sila nahatid doon sa pinaka-Pandisia. Pero, sa future, may mga na-hire na rin po kayo. So, they are under process of medical. So, pag okay na yung medical nila, mag-aano naman po sila. Magpipidos, tapos pag-pass na yung visa, mag-OWA, mag-OEC, kalas, flight na nila. Yeah. That one, sir, it's a salad, so you can put
Pwede mo siyang lagyan po ng sauce. Yes. Drizzle mo, sir, ng sauce para matikman Sige, niyo. Ian, do it, do it. Yun ang mas masarap sa sauce. Paan tayo ng sauce. Natin itong hipon. What do you call this? What, tempura? Coconut shrimp. Coconut shrimp sa English. Ang iba is tempura. Tempura. Japanese pa lang tempura. Mm. So, dito is Ano yan? Coconut shrimp. coconut shrimp dito. Tikman natin ang coconut shrimp, pero kakaiba. Ha? Ginataang hipon. Tama, tama. So Right. guys, itong Vietnamese bistro is located here in Barsha Heights. Barsha Heights. Tikom, Tikop. across the greens. Oo. So talagang mapapakain ka dito. Hindi ako nagbibiro pero masarap talaga yung mga pagkain nila dito. Kasi honest review po ito. First time yun. Tingnan. Gusto na yung kumain dito. Actually, totoo naman kasi ito yung lasa na babalik-balikan mo. Parang Hindi siya Hindi ka mauuman. Alam mo dito sa UAE, dinadayo talaga yung mga pagkain. No? Like yung mga pinupuntahan na sa Al-Quds, nandun sila sa loob-looban ng mga parang warehouse. Pupuntahan talaga namin para i-check. Pero guys, kasi madami po tayong manonood sa YouTube, yung mga ano din po sila, parang, syempre mga una-una nag-a-apply, pagdating niya dito sa UAE, Gahanap. so sabihin niya, ito pala yung minlag ni Kuya Well, at ni Kuya Mark, at nandito din si Ian. You have to try it. o hindi yan ang pangalan yan sa ano. Ano yung pangalan mo sa ano? Oh yes, the best. Oh yes, the best. Oh yes, the best. So, kamusta naman po ang pagkain? In-interview si Madam. Definitely, I love the food. Healthy na, fresh pa, malinamnam pa. Yun yung gusto natin mga Pilipino. Sa mga kunya-kunyari nagda-diet. This is for you. Di ba? Saka yung mga gusto mag-try mag-chopstick. Hindi siya pad thai. Ano yan? Ito po, try sample. Yes po. Ano nga po to? Pad thai yan. Kunin ko ulit po to. Sorry. Para siyang pad thai, but it's the... Papaya. Ay, We have the southern beef noodles or banbo nambo. bangho nambo. Like a mambo rambo. Nahihirapan si Madam kasi nga, from atin siya. So, syempre, ang ano talaga dito is si Sir Harold. Sir Harold, ang kabisado Sir- niya lahat yan. Pero wala dito ngayon si Sir Harold kasi nga may mga branches sila. Iniikot ni Sir Harold yun. So kanina, nandun daw siya sa Barsha, pumunta ng Satwa. And galing na rin po sila dito kanina. Yes. Yeah. Saan po kayo dito nakatira? Albarsha. So, Masarap. this one. Let's try this Ang one. hanap ako po, mahilig po akong kumain. Opo, masarap kumain. Yan yung number one yung ano, pag once na ano kayo, kumain lang. Yan, lagay natin ha, para matikman nyo. So guys, Ano nilalagay pala yun? Sinawsawan ko yun. Yes, mali naman yun. Yan. saka, you know what, tamang-tama to sa family ng Ian. Kasi, kwan siya, round table. So, walang ma-echapuera sa ano. kasi- Alam nyo ba tawag Oo. dito? Ano? Ha, na umiikot na yan. Ano? Wala, wala. Spin wheel. Hindi. Ay po, nahula. Ay, hula talaga. Tawag ito is galing kay Kuya Kim. Kay Kuya Kim. Lazy Susan. Yeah, yes. This is Kala ko nagbibiro ka dun. So, kaya pala ginawa to, tamad si Susan. Yun. Ay. Yung unang gumawa niya na si Susan. Pero tamad si Susan, pumunta sa kabilang side. So, ang ginawa ni Susan, pinaikot na lang niya. Parang ganun. Yeah, you have to try the salad as well. What do you call this salad box? Ay, Vietnamese salad. Talagang tinanong natin yung hindi nagtatrabaho sa F&B. buntit. Yeah, the wrong.
Rice noodle with barbecue. Yeah. Oh, rice noodles, look at this. Para siyang parang zipmolo. Alright. Nem Shanghai San. Nahihirapan si Madam kasi ano tawag dito, Vietnamese. Net crispy seafood roll. Seafood, ano po? Seafood. Shrimp. Masarap yeah. ka, ha? Masarap to, masarap. Masarap din to. Kakaiba. Saka yung serving nila dito, marami. Yes. See this one. Yeah, ang laki po. Oo, busog ka. Okay, sira ang diet dito natin. Hindi naman. Masisira talaga, Healthy. masisira talaga yung diet mo pag masarap yung pagkain kaharap mo. No? Makakain ka ng sarap. Parang first time natin sa vlog yung nagmumukbang po sa interview. Kasi mapapanoorin niyo po doon yung talagang mga hirap na mga yung mga experience nila dito, yung mga success stories, di ba? Ang dami success stories po na talagang nag-start sa parang sa bed space yung iba, sa partition, sa room, pas may mga sarili na. So I hope makita din namin kayo in the future. Of course. In God's will and Yeah. in perfect time. Totoo yan. Kasi po bago lang kayo. Ako 9 years na po ako dito. Tapos, marami din po ako pinagdaan na mahirap, pero hindi ang word na wag susuko. Kasi pag inisip mo, mas mahirap naman talaga sa Pilipinas. Hindi naman sa ano, pero kaya nga maraming nag-a-apply na gusto magtrabaho dito sa United Arab Emirates. No? At kaya nga, nandito tayo ang patunay. Na sometimes kailangan natin na... At saka, alam mo, pag nagtagal ka dito sa UAE, parang ang hirap umuwi. Kayo bago pala kayo dito pero nakikita yung security. Yes. Oh, tsaka, yun nga, pag may dream ka talaga, hindi mo naman isipin na gusto ko na umuwi. Oo, di ba? Pero po, Hindi. siyempre iisipin natin yung ano natin, kung ano yung goal natin, kung ano yung gusto nating magawa, kung ano yung gusto nating marating. At dahil dyan, kung gusto nyo makarating, pumunta lang kayo dito sa sa Vietnamese Bistro. Nakatagpuan yan saan? Tikong. Barsha Heights. Tikong. At syempre yung mga taga-Pilipinas na gusto makarating dito, paano sila makakarating? Well, paano kayo makakarating? I-message nyo kami sa WhatsApp and on our social media accounts like Aba or Albaba Labiad. We have the WhatsApp here or Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So, contact nyo kami at tutulungan namin kayo, i-assist namin kayo na mabuti. Legit! Pero, ang makakarating muna dito na sigurado is yung mga mag-a-apply dito sa Vietnamese Bistro at sa Pandasia. Kasi sila yung mga legit. Hindi na kayo go with visa pupunta dito. Okay, so yun lang. Legit. Masarap ang pagkain. Enjoy. Dito. Kasi it's our privilege na makakausap natin yung hiring manager na talaga siya din isa sa mga mag-decide kung okay ba yung taong kukuha nila sa Pilipinas. No? Pagkatapos yung marinig yung kanyang istorya ng buhay. Story of my life. Na medyo konti nakilala nyo na siya na talagang MMK. Yeah, kahit medyo strict si Madam, still, basta pagdating sa Pilipino, ginawa niyo yung trabaho niyo, syempre, boom, okay yan. Makita niya yung potential na magaling kayo. Di ba? Totoo. Na ginagawa niyo talaga yung trabaho niyo mabuti. Bakit kayo nag-decide mag-UAE? Kasi parang okay naman kayo dun sa Pinas. Yeah, para talaga sa kids ko. Kasi hindi ko nakikita na... Hindi naman sa iyo ko sa Pilipinas, pero gusto kong sa ibang bansa talaga siya. No. Actually, pangarap natin mga Pilipino. Hindi ko alam almost all the Filipinos, kung may opportunity lang na umalis Oo, agad. masarap sa buhay sa Pilipinas. Oo. Pero Kung may yung... madami kang pera. Yes. Na sobra. At the same time, ano kasi, alam mo yung pag may pangarap ka talaga na hindi lang Para sa sarili mo, oo, para at sa... hindi lang pera. Oo.
Pag yung parang sa sarili mo, yung happiness mo, yung worthiness mo, dun eh. Hindi naman kayo nagsisi na nag-iwi. Hindi naman. Hindi naman. Mag-iisip ka, kasi okay ka naman sa Pilipinas, pero nandun pa rin yung if you want your goal to achieve, talagang, ano, Pwede ba ako magtanong? sure. Ilan taon na po kayo? 40. Okay. Magpa-40. Bakit nung 40 years old lang kayo nag-decide na parang gusto kong mga ibang bansa? Kasi ako, 21 ako nung ano eh, ay 23 ako nung parang gusto ko sa ibang bansa, ayoko sa... Baka may iniwasan kayo. Hindi naman. Hindi naman iniwasan. Kasi yung ano nga, parang at this moment, at this time, parang settle naman lahat na. So, wala na kung maging, hindi naman maging maganda ang ano ko dito, may babalikan na ako sa Pilipinas na ulit. So, nirisk ko talaga. So, why not? So, pag dito, okay naman, di much better, di ba? Talaga. Oo, okay Dito naman. actually, sa UAE, madami opportunity. I can Sobra. say that, ang dami opportunity, ikaw na lang mamimili, pero hindi lahat. Kasi yung iba, kailangan mo rin kasi ng bala eh. I mean, yung bala na may alam ka, malakas yung loob mo, na parang hindi, katulad nito na when you are a cleaner, hindi ko sinasabi mababa ang pagiging cleaner, pero huwag kayo mag-settle na pagiging cleaner. Yes. Di Dapat ba? talaga ano mo yung strive ka. Mangarap ka na mataas na. Katulad ng mga binlog po namin, may mga flat na, may mga villa na sila. Nag-start sila sa Kagmay. Naging cleaner, naging restaurant ano. Pero sabi niya, bakit nga daw siya mag-i-stay sa ganun kung kaya naman niya? Di ba? Totoo yan. So, ilang days bago kayo nakita ng work pagdating niya dito? No. 1 month. 1 month. See? Kayo, nasa Pilipinas, mag-a-apply lang, papasok, may trabaho na. Oo. Pero, paano yun? So, madami talaga kayo naubos po. Maraming. Siyempre, i-enjoy mo din yung sarili mo. Natunay na nandito ka na nga lang. Enjoy mo. Punta ka dyan. Punta ka sa Ay, kabila. naku po, napakadaming galaan dito, no? Yes, Sa isa na totoo. dyan, ang Vietnamese bistro. Talaga nasa Pulis. natin na. Hindi, totoo naman, no? See, masarap. Ano po tawag dito? Parang ito is sa Spring roll. spring roll, yan. Yeah. Ito talaga kilala. Alam ko to na spring roll siya sa Vietnam. Kasi ganito Vegetable yung wrap. vegetable wrap pa. Tawag natin ito. Gusto yan! So, okay siya para sa first, Masarap siya, masarap. Hindi ka magsasawa, diba? Lalo na sa mga nagda-diet na kahit maparami ka ng kain, you can say Diet na... pa rin. Oo. Tignan nyo, na kwan talaga siya. Hindi lang naman ito yung ino-offer nila. Madami din silang ino-offer. Yung menu nila, medyo makapal. So, Ang dami. may mga... Ano lang po ba dito? May dumplings Chicken, din. ano dumplings din po? Chicken, seafoods, Beef, meron din beef, yes. Meron din kaming, mga sushi. On our next, maglalabas kami ng sushi. Pero today, Japanese? Japanese na po But siya. Pero somehow, yes. Yeah. Asian cuisine, it's Asian cuisine po talaga. Ah. Ang sarap niya. Alam mo, kumain na ako. Pero, okay lang, sir. parang may pagkain. Light pa rin naman siya, diba? Iyakuhan ko pa. Uy, ubusin nyo na yan. Follow niyo po kami sa YouTube. Of course. Para yan. My God. Ubusin nyo na yan. Pero ubusin natin. Ito talagang uubusin po namin yan. Tingnan niyo naman po. Ang sarap. Ano yan? Di mo yung boss? Kaiyan yun. Ito?
Barbecue? Hindi, so yun yan, ikaw kumuha sa atin. Oo, nakuha na. Yun yung una ko pinuha. Nakain ko na yun. Chicken satay. Alam mo tayo talaga mga Pilipino, mahilig din tayo mag-try ng mga iba-ibang cuisine. O yung mga ibang lahi, di ba ayaw nila? Oo. Takot na takot sila. Ako nga pumunta ako ng Thailand, kumain ako ng tarantula, kumain ako ng cockroach. Eh, tinry ko kumbaga, ano talaga? Iba talaga. Iba yung ano. Hindi ko alam, parang naku-curious ka din. How does it taste like? Ang sabaw naman kayo madaan. Hindi ko natikman tong ano. Sarap yung noodles. Egg balls. At guys, alam mo, ito yung isa sa mga gusto ko pag pupunta ka sa isang restaurant na makakapag-usap kayo and then may magandang music. Kasi yung tipong, ano no, yung chill lang. Yung vibes niya din dito is very Vietnamese. Maaliwalas. Parang ka nasa spa. Ay! Bakit na ba? Kumbaga relax eh. Wala. Relax ka eh. But it's your mind na ma-relax. Pagkapos, mouth-watering talaga yung mga pagkain. Guys, hindi ito dahil hindi dahil mag-hire sila sa Pilipinas, hindi dahil kumakain tayo dito, pero totoo naman masarap din yung pagkain. First time, di ba? Oo, first time. First Pero, time yun, alam mo yung sasabihin mo na, ay may alam akong kainan doon na masarap pag doon tayo. Parang Dadalhin ko kayo sa Vietnam. right? Yeah. At soon makikita niyo po yung vlog ni Ian dito. Wow! Kami po kasi, sabi ko nga kayo, hindi kami hindi kami yung pang-promote. Pang-ano lang talaga kami, yung interviews, parang yung mga, naka-curious kasi kami sa mga OFW. Lalo na pong kumakita sa mga, yung mga bahay talaga nila. Na iba, triple-decker. Oo, grabe. Ay, First time ko talaga. Oh my gosh, pagpasok ko, ito ang bahay. Oh my God. Sorry Talaga pagka, yung unang ko, sabi ko, saan ako? Kasi Nag-best po ba kayo dito? Hindi? Hindi. O na-try nyo? Hindi. So, kasi doon ako sa friend ko nakabila ako. Okay. So, pag nakating ko sa Abu Dhabi yun, first ko. Abu Dhabi. Yes. Kami, huwag kang pumunta sa Dubai. Sabi mo, baka hindi mo kayanin. Bakit hindi ko kakayanin? Ano ba? Sabi ko, simple lang ako mamamayan. Kaya ko mabuhay ng gayon. Basta may, Then, pagpunta ko dito, partition. Sabi ko, ayong partition? Hindi nyo alam partition. And then, pagpasok ko, oh my God. Ano ba? First, Na-culture shock kayo. sorry Oo, satwa talaga. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, ano bang sorry. Sasakto pa talaga. Sorry talaga. Pero pagka ko, sabi ko, ano ginagawa ko dito? Pero after nun, talagang, sabi ko, hindi, lilipat ako. Lilipat ako ng Barsha. Ayun, so yung partition na naman. Pero this time, yung gusto kong partition na kinuha ko, yung malinis na, hindi naman sinasabi kong, alam mo yun? Alam naman yan ng mga taga-Satwa. Kasi mga dami kayong vlog sa Satwa na yun yung pinakamadaming views namin actually sa Satwa. Kasi nandito yung Pilipino, dito Manila, as they say. So parang talagang, hindi naman sana, nasa tundo ka, na talagang papasok mo sa bahay, lahat ng gamit nila, siksikan. Di ba totoo naman, siksikan talaga. Saka, medyo madumi. Ay! Nagka-allergy talaga ako doon. May surat po kasi. Hindi naman sa... Guys, sa mga taga-Satwa, hindi ko naman sinasabi. Hindi ko po pero based on experience ni ate to, saka yung mga sinasabi din ng mga tao. Pero, still, pag nasanay kasi tayo doon, mag-enjoy ka naman sa Satwa kasi yung vibes na nasa Pilipinas Hindi ka, ka yung sabi. Pero yun nga, so... Ayun. Hindi, kasi nga, sabi ni ate, established naman siya sa Pilipinas. Pero pagdating dito, nakapunta siya ng Satwa. Bakit po kasi Satwa? Pwede naman sa Riga, pwede naman sa hindi iba-iba. May friend dun ako na anak ng mama ko. So, anak ng
best friend ng mama ko, nag-offer siya sa akin, sige, pupunta ka dito sa Dubai, so why not dito ka sa akin mag-stay, malapit sa akin, at least nakikita. Okay, sige, yun. Okay naman, actually. Pero, medyo malayo, so, and sa nakalakihan ko, iba talaga. Sabi ko, nagdi-Divisoria ako, pero paminsan-minsan. Pero dito na sa Divisoria ako. Sorry. Hindi. Iba talaga yung satwa. Oo, totoo yan. So, pero mag-i-enjoy nakailang ka. Nakailang months kayo dun? Ay, wala pang 1 month. Talagang ginuko. Sabi ko, Hindi kinaya talaga. Oo, so, sige, sabi ko, malilipat ako. Sabi ko, okay, sige, lipat. Nag-video call kayo sa mama mo, pinakita mo sa mama niyo po yung bahay. Anak, ano yan? Ano yan? Ano? Anong pangalan nun? Lugar? Sa Pilipinas? Tondo? Hindi, yung puro, squatter. Oo, tawag doon, sorry. Hindi, parang gano'n ako, sige, basta squatter, Oo, parang yun, gano'n. sabi niya. Kasi nakita niya, sampay-sampay dito, ganyan. Sabi ko, nasa, yung building sa Pilipinas na, hindi Tondo basta, I forget yung term na yun. Kaya, totoo, kaya mo dyan? Oo naman, sabi ko, oo naman. Ayun, so, sabi ko, talaga parang nagbago yung aura ko. Ayun, so talagang kinonsider ko, ate, sabi ko doon sa kaibigan ko kaibigan ni mama, ate, kasi yung work ko nasa bar siya. Sa bar Ang siya. layo din. Oo. Ang layo din po, Oo, kaya yun. Car lift pa yun. Taxi, car lift, mama. Metro, sabi ko, shucks. Ang magkano car, dito? Oo, dito magta-taxa sa Numeto. Ang layo pa, parang 30 minutes to 1 hour pa ang nangyayari. Ubus ang pera mo sa taxi dito. Hindi totoo. Oo, lalo na biro pag mo. hindi ka sanay. Oo. Ako, Diyos ko. So, na-culture shock pala kayo. Not totally culture shock, kasi kaya ko naman ng ganun sa Pilipinas. Pero yung sa Satwa lang talaga medyo na ko. Oo. Kaya na-culture shock talaga din kayo sa Sato kasi, guys, binalaan na siya ng kaibigan niya na nasa Abu Dhabi. Oo. Hindi siya nakinig. Pero, at least, na naman yan, yung parang nalaman niya sa sarili niya, ay, totoo pala yung sinabi ng kaibigan ko, sige na. Sabi baka hindi makakayanin. Alam mo ba, partition dito, ganito, ganyan, hindi yan. Okay. Hanggang ngayon, I'm still living in partition. Separate, yung up and down, loft type na tinatawag na may Pero kayo lang po balcony. siya may balcony. May bintana naman po. Oo, kasi ang hirap talaga. Yun. So, mag-isa. Pero grabe guys, eto nga. So si Madam, okay sa Pilipinas, dito nag-partition. Ang bayad sa partition dito para kayo nagbabayad ng condo sa Pilipinas, di ba? Yes, totoo Medyo yan. mamahalin siya. Pero wala tayong magagawa. As of now, syempre babudgetin pa rin natin yung kinikita natin. Hindi naman natin pwedeng ilagay lahat ng pera natin sa bahay lang. Magpapadala ka pa rin sa Pilipinas, di ba? Ano mo pa, budget mo pa sa food mo, kumakain ka pa, kung pumupunta ka pa. Baka parang gala din si Madam. Oo. Kasi yun na nga lang ang i-enjoy mo. Oo, totoo naman kasi when you're alone, sometimes you have to distress din. Na you have to go somewhere, you have to shopping. Wow! Hindi ba nga ako masyado nakakapag-shopping dito? Namimiss ko na mag-shopping. So, saan kayo sa Pilipinas po? Manila, Cavite. Sa Cavite po kayo mismo. Pagkapos makakarating ka dito, may tumatawag po, sige, yung driver. So, ayun. So, hindi talaga madali ang maging OFW. Yes. Ang tinitiran mo sa Pilipinas is mas okay, pero pagdating mo dito, talagang mag-a-adjust ka. Yes. Yung, You need to. You have to. You have to kasi sabi nga nila, yun nga, inuulit ko lagi na parang wala yan sa kinikita mo, nasa sinesave mo siya. Yes. Kasi kung malaki ang kita mo, wala ka nasisave. So parang mabaliwala din. Di Kaya, kapag pumunta dito sa ibang bansa, magpakadahirap. Oo, Yun. hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi din sa Pilipinas, let's say si ate nandun sa Cavite. So sa Cavite, kahit wala kang pera, wala kang binabayarang bahay. May bahay ka. May bahay ka, di ba? Pero kung pumunta ka sa ibang bansa, oh my God, malalaman nyo guys, pero still, depende pa rin sa inyo. Iba-iba ang buhay ng tao. May sinuswerte, minsan may ibang
gusto mag-i-stay lang din doon kung saan sila, which is, kailangan talaga natin mangarap. Yung sarili. Yeah, at ng mas mataas kung ano tayo ngayon. Oo. Kahit sabihin mong kontento ako, walang kakontentuhan ng tao eh. Yeah, strive harder. Parating ganun. Okay. So guys, kung nakita nyo, naubos namin ang pagkain. Wow! At Ilan kami pero tingnan mo yung yeah. meron pa. Konti na lang. Pero ang sarap na guys, busog na busog kami. So gusto ko lang magpasalamat kay Miss Joanne kasi hindi lang to ang pagpo-promote ng food pero still ang buhay ng isang OFW, ang buhay ng mga taong from Philippines na gusto mag-apply dito sa United Arab Emirates, gusto magtrabaho dito na hindi talaga madali pero kakayanin at kakayanin. Yes. Okay, so thank you po Miss Joanne. Thank you. I have nice Yeah. parang talk, Yeah. 'di ba? Na ano ko yung sarili Na-release ko. mo. Kasi After so many months wala na kayo daw. masyadong makausap na tao. Oo dito naman. Kasi wala kayo masyadong. Sabihan niyo lang po kami, don't worry. Hindi kasi, totoo naman yung mahirap na wala kang pinag-event at out na tao. Yes, yes. Especially mag-isa kayo dito. Parang, siguro nahihirapan kayo muna magtiwala sa ibang Ang hirap, Diba? Maraming manloloko. Yun. Hindi, saka, hindi lahat pagkakatiwalaan. Oo. Hindi lahat yung mga problema mo sasabihin ko din sa ibang tao na Yes. na okay, sige, ganito. Pero I'm glad na sabi nga ni Miss Joanne na after many months, may nakausap kayo kung paano nga ba yung buhay dito sa UAE. Somehow distressing yourself. Oo, hindi totoo yun. Kasi kahit ako, sometimes, okay din kausap ang stranger. Kasi after this, okay, sino yan? Di ba parang gano'n na parang wala na tayong ano. Pero still, ako, if you want someone to talk, Of course, I'm much more willing. Kasi lumabas minsan wala kang problema. Thank you, thank you. Yeah, Tiwagan yan ang mga Pilipina dito. Sa ang ano din po namin, may mga employers din kasi talaga na gusto mag-hire sa Pilipinas. And then, katulad nga po sa inyo, mag-hire sila ng tao sa Philippines. Still, si Madam tahimik lang yan, pero may dinidibdib pala. Ganun mo tayo lahat. Are you an employer who wants to hire staff from the Philippines but don't know how to start the process? With the help of Paba or Albaba Labiad, we will help you for all the documentations to bring your staff from the Philippines to United Arab Emirates.